Blessed morning po sa ating lahat, mga pinagpala ng Panginoong Jesus. So, hindi tayo magpapaligoy-ligoy pa. Let's go direct to the point, no? So, ito po may kinalaman po sa isang very popular verse na madalas na may misinterpret. Sapagkat they thought na kapag sinabi nila ito o kanilang binasa ito, akala nila doon sa ayon sa gusto nila mangyayari ang lahat ng ito. Para hindi nila alam, mangyayari ito because God is good. God is grace Himself. Jesus is grace Himself. Okay? It's all about the person of Jesus. Natutunan ko po sa buhay na ito habang tumatagal po tayo sa grace. It's all about focusing on Jesus alone. Set aside the religion. Set aside your own works. Set aside your own thinking. Set aside your own ways. But focus alone on Jesus Christ. Okay? Ano yung talatang binabanggit ko? Ito mababasa natin sa Romans 8:28. Kababanggit ko pa lang. Alam na po niyo kung ano ito. Okay, salin ng NKJV, Romans 8:28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God. Okay, to those who are called according to His purpose. First and foremost, gusto ko pong sabihin sa inyo, all things work together for good only to those who love Him. Only to the believers of Jesus. So, ang verse na ito, we can proudly say with all our hearts, para sa mga Kristiyano lang, para sa mga believers lang ng Panginoong Heso Kristo. Palapakan natin ang Lord. Ngayon, ba't nasabi ko pong parang nami-misinterpret minsan? Sometimes, including me, hindi po ko excluded here. Kamakailan lang po, hindi ko nababanggitin yung detalye. Alam nyo, madalas binabanggit ko rito, they're fixing on something regarding sa mga lupa, sa mga ganyan. Ilang beses na uudlot, ilang beses hindi natutuloy, delays ka natin. Pero I believe delays is something. Makinig po mabuti. What are delays? If you are a Christian, delays are something or is something. Okay? Delays are something. Okay? That you are waiting for something much better from Jesus. You are waiting something na much better rather doon sa dating inihingi mo. Kaya na delay because there is a much better blessing coming your way, coming from the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin ito sa grace perspective. Huwag natin itong tignan sa sarili natin. Yung sarili, ganito. Yung pinag-pray niya, hindi nangyari. Pipilitin niya ang Diyos. Lord, ito, ganyan. Pag hindi nangyari, all things work together for good. Pero ibibigay din ng Diyos sa akin yung hinihiling kong yon. Mali ka. Kadalasan hindi ganun ang Lord. No, ganito si Lord. May hinihiling ka, hindi nangyari, kasi meron siyang nakahanda sa yung much better. Mas maganda para sa'yo. Okay? Mas angkop sa'yo. O nandoon yung purpose niya sa'yo. Yan po yan. Amen? Kaya kung hindi nangyari yung hinihiling mo, focus on Jesus alone. At kung hindi nangyari yon, hanggat maaari, huwag kayong magtatampo sa Diyos. Hanggat maaari. Wala tayong karapatan. Ako sometimes dumarating parang, hindi naman tampo kaya lang parang na-question ko, ba't ganito, ba't ganyan? Pero alam ninyo na ibabalik ako sa ulirat ko. Sandali lang. I have a better plans for you, nga ng Panginoon. Yung mga pangyayari sa buhay na hindi kaaya-aya, alam niyo po ba, balang araw gagamitin niya ng Panginoon para maging testimony sa iba. Kaya ito po yung ibig sabihin ng Romans 8:28. Sa Old Testament po, ganito po yon. Okay? Tayo mga Kristiyano, gustong-gusto nating binabanggit itong Romans 8:28. Okay? If all things are well towards us. If all things are well in us. Kung maayos ang lahat, all things work together for good, kaya nga. Pero paano pag may pinagdadaanan ka? Madali bang sabihin ito? I don't think so. All things work together for ganun. May nakausap ako, ganun ha. Medyo mabigat yung pinagdaanan niya. Alam mo, all things work together for good. Ganun pa siya. Pero Kristiyano, hindi ko siya kinokondem. Naiintindihan ko siya. Hindi po madali minsan
pag may mga situations in life. Totoo po yan. Pero, pag natutunan mong sabihin, all things work together for good, sa gitna ng kapangitan ng sitwasyon mo, that's a big check sa sanctification mo. Your sanctification gumagana talaga ng maayos ayon sa kalooban ng Panginoong Jesus. Meron pong mababasa sa Old Testament, tandaan nyo si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Si Haring Nebuchadnezzar nag-utos, kapag ka maririnig ninyo yung pling, kalembang ng kampana, sasambahin ninyo yung aking rebulto na ipinatayo ko doon sa lugar ng Dura. Doon, malaking lugar ng Dura. Okay? At pag narinig nyo yan, sambahin nyo yung rebulto ko. Kling! Okay. Tumunog na. Klang, 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 klang. Nagluhuran lahat. Mahal na hari, kanong sip-sip na alipin niya. May mga hindi nakaluhod doon. Si Shadrach, si Meshach, Abednego. Tawagin, kanya. Tawagin din eh. Hindi daw kayo lumod sa rebulto ko. Ni Shadrach, Meshach, ni Nebuchadnezzar sa kanila. Mahal na hari. Ganyan. Mahal na hari. Sabi niya ganyan. Hindi po kami kailanman luluhod sa inyo rebulto. Sapagkat alam namin, parusahan man ninyo kami, alam namin na may Panginoon kami na ililigtas kami laban sa inyong kamay. Pero may binanggit sila, ito yung magandang salita nila. Ngunit kung hindi man mangyari na iligtas kami ng Diyos dito sa panganib na ito na inyong gagawin sa amin, hindi pa rin kami sasamba sa rebulto mo. Di ba? Nakita niyo yung pattern doon? Yung Shadrach, Meshach, Abednego, ganun kalalim ang faith nila kasi nasabi nila na kahit hindi sila iligtas ng Diyos doon sa situation na yun, alam nila may magandang plano ang Panginoon sa kanila. Kaya hindi pa rin sila sasamba doon sa rebulto na pinagawa niya. Ganito yung sabi niya eh. Alam namin may Panginoon kami, may Diyos kami na ililigtas kami laban sa kamay ninyo. Ngunit kung hindi man magkagayon na iligtas niya kami dito, hindi parang kami luluhod at yuyukot at sasamba doon sa rebulto na pinalagawa mo sa Dura. Ganun katindi ang durability nila. Di ba? Nagalit na galit ang Nebuchadnezzar. Pakuluan ng 7 ulit yung hurno. Ibig sabihin, 7 ulit na init. At ilagay sila doon. Alam niyo bang namatay nung sila ay tinatapon doon? Ang namatay doon, alam niyo kung sino? Yung mga nagtapon sa kanila, nasunog. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, nagtaka si Nebuchadnezzar. Alam ko, tatatlo lang yung taong itinapon natin sa pugon, sa hurno. Ano yun? Bakit 4? At yung isa, yung makapangyarihang Diyos, nandoon. Si Jesus. At yung isa, nandoon. Yung pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat na si Jesus. Nandoon siya. See? Makinig po kayong mabuti. Important. Including me, nawawala minsan sa isip ko. Parang kinabukan na sa tayo makipag-usap ngayon. Sabihin natin sa problema natin, hoy problema, ha? Kaya kong iligtas ni Jesus sa iyong kamay. Ngunit kung hindi man ako iligtas ni Jesus, hindi ko sabihin na hindi maligtas na Jesus. Kaya na Jesus iligtas ka. Pero minsan may paraan siya eh. May way siya eh. Ngunit kung hindi man ako iligtas na Jesus dito, alam ko, meron siyang mas better na plano sa akin. Kaya hindi pa rin kami sasamba sa rebulto. O should I say sa ating mga Kristiyano, kaya hindi pa rin ako mag-give in sa problema. Okay? Ipaparaphrase ko sa ating mga Kristiyano. Hoy problema, alam kong kaya kong iligtas ni Jesus. Pero kung hindi niya ako iligtas dito, hindi pa rin ako gigibin sa'yo. Sapagkat alam ko, meron siyang mas magandang plano sa akin. Ganoon po yan. Okay? Pero ang ending, ililigtas po tayo ni Jesus tulad ng ginawa niya kay Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya tama po ang Romans 8:28 na ito. All things work together for good for those who love the Lord Jesus Christ. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, maging ka-good vibes ka na by clicking. Just click the notification bell. Or should I say that, just click the subscribe button para i-notify ka ng YouTube kung meron tayong mga bagong vlogs. Naway nagustuhan yung vlog na ito. God bless.